kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan nyo po, ako'y mag-i-spokes-awar at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Yo! What's up, happy people? Dorothy on the mobs. For this video, mga quiz, mga gayas, ay mismong si Attorney Harry Roque ang mananawagan sa taong bayan na mag-people's power na po kung sakaling talagang matuloy na huhulihin na ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So para maintindihan po natin, panoorin po natin itong video na to galing po kay Attorney Harry Roque. Credit to the owner. Makoys mo guys. So without a further ado, let's begin. So lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources, no? At dahil ako naman naging spokesperson, siguro naman kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Bagamat hindi talaga po pwedeng isiwalat ang kanilang mga identities dahil masusunog naman sila. Lalo na yung mga nasa serbisyo ng gobyerno. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto nyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Ako naman po, huminahin po tayong lahat ha, kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan nyo po, ako'y mag-i-spokes-awar at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Kulang po kayo. Now, bukod dun sa aking tatlong sources, bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalain ang mga complainants. Meron nga section sa ICC para dun sa mga victims, no? Progressive dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant. At complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Ay nasa dyaryo ngayon yung mag-amang Romualdo na Camiguin nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng territorial integrity ng Pilipinas. Yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So ibig sabihin, baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. Posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado kung paano masaserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masaserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. Mahirap po yun na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Posibilidad pa lang, nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na iparesto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Malalaman po natin
sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Pag siya'y inaresto, miski hindi na tayo miyembro, ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkaka-aresto. Tignan nyo anong reaction ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Whether be it dahil sa ICC o whether be it sa kanyang mga sinasabi. Huwag nyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Para mawala ang alinlangan na aarestuhin siya dahil sa ICC, gumawa po si Presidente BBM ng Memorandum Circular addressed to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC. Nakasulat yan na order. Pero habang kasing salita lang at nakokontra ng ibang tao, gaya ng kalihim ng Department of Justice, wala pong maniniwala sa salita. Kasi pinatigil ang pirma, tuloy. Diba ho? Hindi daw kailangan ng amendments ng economic provisions, tuloy pa rin. Ano nangyari? Akala nila may kasunduan na sila. Ayun, gera na naman ang Senado at ang Kamara de Representante. Parang wala pong ibig sabihin ng salita sa bayang ito. Dapat isulat dahil pati ang husgado will be guided kung anong nakasulat. Yan po ang dahilan. Kaya kapag ikaw nag-file ng certiorari, kinakailangan may certified true copy. Ay, nako. So ayun nga mga kois, mga guys, so klarong-klaro po mismong si Attorney Harry Roque na nang nagsasabi na kung sakaling uhuli na ng ICC si Senator Bato, si PRRD, ay talagang siya mismo ang mananawagan na people's power. Well, so narinig po natin na marami talagang mga supporters pa talaga ni PRRD mga kois, mga guys. So dahil ayun nga dami dong tawag sa kanya o text na kung gagawa na ba sila ng paraan. Well, hanggat hindi pa naman po hinuhuli ang ating dating Pangulong Duterte, ay hindi pa po sila kikilos. Well, I think mga kois, mga guys, excuse me po, na talagang marami po talagang sasama dyan at marami po talagang mga supporters pa rin si PRRD mga kois, mga guys. So, dahil nakikita naman po natin kung paano po ginapang o itinaguyod ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ating bansa nung kasagsagan pa ng pandemic. Kasagsagan pa po ng pandemic yon nung pag-upo po ni Pangulong Duterte mga kois, mga gayas. No? I think naman siguro mga kois, mga gayas ay talagang hindi po mawawala ang suporta at pagmamahal ng taong bayan para kay PRRD mga kois, mga gayas. No? Dahil alam naman po natin na wala po tayong nabalitaang katiwalian sa pamamahala ni Pangulong Duterte noon sa panahong siya pa ang nasa pwesto mga kois, mga gayas. But cause ginawa po niya ang lahat para talaga po maigapang at mairaos tayo sa COVID-19 pandemic mga kois, mga gayas. No? At sa kabila ng lahat-lahat mga kois, mga gayas, mayroon din talagang mga ahas dyan sa Kongreso, no? Na sa panahon pa na ni PRRD, andun lahat. O ngayon, dahil wala na si PRRD, andun naman sa kasalukuyang administrasyon. So makikita mo dyan mga kois, mga gayas, yan yung dapat wag nyong ibuto sa panahon ng eleksyon, ha? Yung mga taong balingbing. Kagaya niyang mga taong yan. Alam niyo naman kung sinong mga yan. Diba? Alam niyo na kung ano pong gagawin niyo sa panahon ng eleksyon. Dahil wala pong sangkalita, wala pong prinsipyong mga tao dyan. Basta sa kanilang kumita ng kumita, maghakot ng pira sa kaba ng taong bayan, sa kaba ng ating bansa. Diba? Kaya, be wise po, be vigilant po. Makikinig po tayo at makiramdam sa nangyari sa ating bansa. Excuse me po. At dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm Can. Filipinas! God first, God bless all. Peace.
to feel the fire.